Dr. Camille Garcia, ma'am, magandang umaga po. Good morning, Doktora Romel Fertes at Elaine Apit Manalo. Ay, magandang umaga, Romel and Sister Elle. Okay, anong gusto niyo itanong? Good, Sige, go good ahead. morning, Doc. Una ko na, Doc, sa psychological perspective. Kasi po itong nangyari dito sa Ateneo de Zamboanga University na shooting, ano po ba kaya sa tingin ninyo itong nangyaring ito? May ano po ba? May ano dun sa bata na may epekto ba sa kanya itong mga na site na binabanggit ng DILG kanina sa psychological ng isang tao, psychological na pag-iisip ng isang tao? In short, okay. Doktora, ano ang naging sa tingin nyo ay triggering factor Oo. kaya nagawa yun nung bata yung naturang Ng crime. Marie? Okay, una-una sinabi nga na itong batang ito ay isang bright and intelligent na estudyante. So, maaring ang unang cause niyan, sabihin na natin, may mga bata talaga na ang dali-daling ma-pressure pag bumaba ang grades. So, hindi nila kayang tanggapin na yung biglang pagkatalo. And sometimes, siguro, beforehand, di ba, nagkaroon na ng mga violent incidents sa iba't ibang eskwelahan, meron tayong tinatawag na domino effect. Bakit nagkakaroon ng domino effect? Parang nakikita nila doon sa paghalimbawa sa panonood sa SOCMED o kaya yung mga tahasang pagtalakay dito sa mga gantong klaseng sitwasyon, pwedeng sabihin nila, oo nga, no, pwede palang gawin yun, So parang titignan na nila ngayon yung possibility, ano kaya yung pinuntahan no site nito, bakit nagkaganon yan? Kaya siyempre, di ba, nagiging serious sila na, ganito, pagdating sa ganito, pwede pala akong maging, stand out, makakakot ako ng attention, dahil kasi, ito na yung tinatawag nating copycat effect, na kung ano yung maaaring nangyari before, ay pwedeng gayahin ng isang tao. Lalo na kung ang sabihin natin, masyadong nagkaroon ng academic pressure, o kaya naman, ang na-visualize na, nawala yung yung mataas na pagtingin sa akin ng pamilya ko, dahil kasi ang alam nila mataas yung grades ko, pwede akong maging honor student, or kaya naman ever since hindi naging maganda yung konsepto niya sa sarili niya na nagiging worthless. So sometimes pag umabot sa ganitong klaseng ideolohiya, yun na yung pwedeng umabot sa puntong, ito gagawin ko. Ngayon, bakit sasabihin natin umabot sa pagkitil ng buhay ng ibang tao at saka yung sa sarili niya? Pagdating sa ganitong pagkakataon, meron yung tinatawag na displaced anger. Halimbawa, meron ang ginawang hindi maganda sa kanya isang tao dun sa loob ng paaralan na yon. Kung minsan, hindi na niya naiisip kung sino yun. Basta yung galit na yon, pwedeng ma-display siya na kahit na sino na lang ang pwede niyang saktan. And then eventually, dahil alam niya na wala na rin patutunguhan yung buhay niya doon sa ginawa niya yun, pwede talaga magkitil ng buhay ng sarili niya. Kaya umabot siguro sa ganong pagkakataon. So, indiscriminate siya, hindi na niya naiisip kung ano yung maaari kahinatnan after dun sa ginawa niya. So, ang ibig niyo po ba sabihin na, Doktora, na bago mangyari yung naturang krimen at bago nagsilabasan itong mga impormasyon na nalulong sa isang violent site sa social media, itong bata na ito, depressed na siya? Pwede magkaroon ng ganong klaseng sabihin natin pagkaisipan. Dahil kasi siyempre, di ba, lalo na kung may maibang tao kasi parang nasanay sila na merong tinatawag na perfectionism. Tapos biglang na-frustrate na wala lahat yun dahil kasi parang because of a sudden na pagbaba ng marka o kaya naman na pressure sa eskwelahan, yung mga tinatawag natin mga different kinds of academic pressure. Hindi na nakikita ng isang bata na ang akala nila na ang kahalagahan ng isang ang kahalagahan niya ay yung mga marka lang ng grades niya. Hindi niya nakita yung kahalagahan niya sa sarili niya. Siguro kasi nagiging limited din yung communication sa pamilya, sa mga kaibigan, na ang iniisip niya, uy, ang baba ng grades mo, lagot ka, di ba? Parang nagaganon siya. O kaya naman,
pag alam mo na, pag bumaba ang grades nyo, ganito, parang may standard na sinusunod. So, basically, yun yung nakakapag-trigger yung possibility na eto na, ano nang gagawin ko, paano na yan, hindi na ako, magiging, mahirap na para sa akin bumangon because of ganitong ideya. Hindi naman niya kayang express sa ibang tao kung ano yung nangyayari because never na na-acknowledge or na-validate yung kanyang emotional, parang yung dating ng kanyang emosyon na hindi niya maisabi dahil kasi alam niya it will cause more stressful para sa pamilya o kaya sa yung kanyang sa sarili niya. Kaya sabi niya, etong gagawin ko. Parang gano'n, na binubuo na niya sa sarili niya yun. Dr. Camille, ma'am, nabanggit nyo nga po yung ibang bata parang hindi na sila nakakapag-open up sa family, hindi na nila nakakausap masyado yung magulang or walang mapagsabihan. May mga warning signs ba na objectively measurable o mahirap din na i-assume natin yung mga ganitong klase na baka kasi mamaya kumbaga ma-judge din natin sila na may problema tong batang to. Ano yung mga indication? Siguro, maaring hindi natin kaagad mamimeasure, pero siguro kung napaka-observant mo, lalo na kung ikaw ay isang magulang, mapapansin mo rin yung possibility na bakit palagi yung anak ko nasa loob ng kwarto lang. Dati naman, yan, jovial niya na lahat, pag yung nasa sa kainan, pag nagsasabay-sabay kami kumakain, siya yung nagsasalita, yung gano'n. And then possibility na every now and then sasabihin niya may masakit sa kanya. Tapos yung parang, yung alam mo yung possibility na bigla na lang niyang iniisip na hindi na ayoko na yung parang hindi ko na gustong pumasok. Yun yung dapat kasi parang meron siyang gustong sabihin sa iba pero feeling niya pag sinabi niya magagalit yung yung ibang tao, yung pamilya niya. Kaya sana pagdating sa ganyan isipin nila na ang magulang safe space din para sa mga anak. Kasi tayo kumisan bilang isang magulang, di ba, pag nalaman natin mababa yung grades ng anak natin, bigla sasabihin, bakit ka ganito? Di ba, yung mga ganun. And remember, we're supposed to be as parents as a safe space. Kung sinasabi natin na safe space din dapat ang eskwelahan, the more na tayong magulang ay maging safe space din para sa mga anak natin. So, tulad ng mga binanggit nyo nga indication na doktora, ano ang tamang approach ng magulang kapag nakikitaan na nila ng hindi pangkaraniwang behavior yung kanilang anak? Okay, siguro pagdating sa ganyan, lalo na meron tayong tinatawag na academic pressure. Siyempre kasi di ba gusto din naman natin palaging mataas yung grades ng anak natin. Ihihiwalay natin dapat yung marka ng grades na yan dun sa talagang nararamdaman, dun sa anak ko. Yung anak ko dapat maging matatag yan, maging resilient siya na anak okay lang, alam mo, kahit ako nung bata ako, may mga pagkakataon na hindi rin ako nakakapag-pass ng assignment ko. Hindi yung pagkukumpara na, yung pinsan mo ha, nakita ko dun sa SOCMED, ang daming medalya ha, nag-honor, gano'n, di ba? Kumisan, parang nawawalan tuloy, hindi nabubush yung moral ng isang bata dahil kasi kumisan tayo, naiisip natin yung competitiveness natin sa mga kapwa nating na relatives. Second, yung possibility for academic pressure na yung mismo sa among siblings, nasasabihin yung kuya mo, naging ganyan, naging yung top notcher, ganyan. So, and at the same time, bilang isang magulang, bakit nagkaganyan anak natin? Parehas tayong mga professional, pero bakit siya ganyan? So sometimes, yung mga ganong klase na issue, ang hirap dahil kasi ang kinukumpara natin or at the same time, ang iniisip natin, hindi yung possibility na maging matatag ko yung anak ko emotionally, psychologically, rather than ang sasabihin natin, kailangan merong academic perfectionism na ini-involve natin na nape-pressure tuloy yung bata na yun. Kasi hindi naman ibig sabihin na pagporke marurunong at mga professional yung mga magulang, dapat yung anak ganun din kaagad na merong ini-meet na standard. Dr. Camille, ma'am, medyo iwanan ko lang yung pagdating dun sa naging issue na allegedly ay may kinalaman sa grades. Ito lang pong bagong lumabas na report ay may kinalaman naman daw sa pagsusurf niya ng nihilistic website. Ano po kaya ang epekto sa mental health kapag ang isang bata or hindi lang po bata, ang isang tao ay patuloy na nanonood ng disturbing videos at mga balita sa social media? Okay, kung alam mo na kahit pa paano napaka-stress
impactful para sa iyo yung mga pangyayari, yung na meron ka ng tinatawag na academic burnout o kaya naman may symptoms ka na ng depression or whatever mental health issues ang nararamdaman mo. Pag napunta ka sa ganyan, ang nangyayari kasi, siyempre ang dali mong ma-influensyahan yung possibility na, eto, parang nagkakaroon ako ng aggressiveness, yung mga possibility na parang nakakopy ko yung ganito na bakit ganito kasi kung ito video game or kung ito site, parang di ba na-encourage ka na gumawa ng mga ganitong bagay. Unlike before na pag nakakita ka ng violence na mga palabas, kahit sa television before, ako ng mga Fernando po Jr., ginagaya natin, pero hindi tayo umaabot sa punto na tayo yung nag-in control. Lalo na kung mga video games yan, nakokontrol natin eh. So, ibig sabihin, kaya kong pumatay kasi pinatay ko yung tao dun sa video game eh. Unlike yung pag nanonood ka lang, parang nakita mo, ay palabas yan. Parang yung gano'n. So, gagayahin mo lang, kahit noon, sabihin mo, pero side effect lang ng mga panahon ng 70s or 80s, ganyan ang ginagawa ng mga bata. Pero this time, kasi parang feeling mo, you are in control. So Okay. parang may kakayahan na kung gawin ito. Okay. With that, meron ka pang habol, Huling Doktora? ano na lang kay Doc Camille, ano po siguro yung message natin or baka meron po kayong paalala, maipapayo sa mga, lalo na po dun sa mga kababayan natin na tahimik lang pero nakikipaglaban na pala sa stress, anxiety o trauma, pero hindi pa po sila nagsisik ng professional help o kaya sinasarili lang po nila, Doc, yung kanilang nararamdaman. Okay, siguro isa nating dapat isipin na ang pagiging matalino or intelihente ay hindi pamantayan na ito din ay balanse na physically and mentally healthy. May mga pagkakataon na kung minsan mas madali nga maapektuhan yung mga taong ganito yung kakayahan sa buhay dahil kasi syempre hindi nagiging balanse yung kumakasan na yung work balance sa tinatawag natin dahil kasi syempre palaging na-pressure or na-stress out ang isang tao sa ganito. Pagdating sa ganyan, napakahalaga pa rin ang komunikasyon, napakahalaga pa rin na maging responsable at mabuting magulang at iintindihin natin yung mga ganitong pagkakataon para mas maintindihan natin na ayoko magkaroon ng ganitong klaseng sitwasyon na hindi ko kakayanin. So bilang isang bilang isang mabuting magulang at responsable magulang, it's about time na mas maging open ng komunikasyon at mas maging mabuti tayong magulang kung talagang hindi natin sasabihin na pag nakadilig tayo ng okay lang sa anak natin, ihihinto na natin yung pagiging magulang. Kung minsan doon natin makikita yung hint na okay lang, pero bakit palagi nag-iisa to? Bakit ganito? Siguro, so mas maigi siguro pagdating sa ganyan, mas maging mapamatsyag tayo bilang isang magulang, lalo na sa panahon na mas madaling ma-impluwensya ang ating mga anak sa mga nakikita nila sa kanilang paligid. Okay. Okay, with that, thank you so much, Maraming Dr. salamat. Camille Garcia, ma'am. Okay. Ang inyo po napakinggan, si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist. Babalik tayo sa iba pa nating talakayan. Ang oras muna natin, alas 8:35 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid